Paano po ba mag-apply, makakuha ng slot para sa paparating na NAPOLCOM entrance exam na gaganapin sa November 24, 2024? Ako po si V. Arboleda, ang founder ng AMV Learning and Development Center. Unahin po natin kung ano muna ang mga qualification. Dapat po tayo ay Filipino citizen between 21 to 30 years old on exam day. So dapat po on November 24, hindi kayo younger than 21 at hindi rin po older than 30 years old. Dapat din po ay bachelor's degree holder tayo. Ano? Ibig sabihin na baccalaureate degree po ang ating natapos. Ang atin pong pagsusulit ay gaganapin sa November 24, 2024. Yan po ay araw ng linggo from 8 a.m. to 11 a.m. 3 oras po yan. Paano naman po ang ating online registration? Ito po ay nagsimula ng 12 p.m. on October 7, Monday. At yan po ay matatapos sa October 11, araw po yan ng Biyernes. Ano naman po ang ating mga kailangang gawin para makakuha ng online registration or makapag-secure ng online registration? Pumunta po tayo sa napolcom-noss.org or kung gusto niyo naman, i-scan nyo na lamang po ang QR code na nakikita ninyo sa ating screen. Pagkatapos po niyan, makikita natin ang kanyang homepage kung saan i-click natin yung option para sa entrance exam. Kasi tatlo po yan. Entrance exam for civilians, for patrolmen or patrol women with temporary status appointment, at yun pong para sa promotion exam. So piliin po natin yung pinakataas, yung entrance exam for civilians. Yan po ang ating pipiliin. Pagkatapos po niyan, kailangan nating i-fill out yung online form. Ibibigay natin ng ating first name, last name, and middle name. Ganon din po ang ating date of birth, ang degree or kurso na ating tinapos. So, ito-type niyo po yan dyan. At yung ating email address. Siguraduhin po na tama ang pagkaka-type ng inyong email address, ang inyong mobile number, pati po ang processing date. So, i-fill out po natin yan. Make sure lamang po na wala pong typographical error, pero kung sakali mang meron, okay lang po yan kasi dadalahin nyo naman yung inyong ID para ma-verify kung yung tinype ninyo ay tama o mali. Kung mali man yan, okay lang yan. Hindi ninyo kailangang ulitin. So pagkatapos nyo pong mapili or ma-type ang inyong mga information, pipili na po kayo ng inyong testing center. Ang testing center po ay hindi sa regional office ng NAPOLCOM. Yan po ay mga piling public schools na pipiliin ng NAPOLCOM at i-announce po nila ang pangalan ng eskwelahan na yan a week or two bago po ang exam. So pag sinabi po natin pumili kayo ng testing center, pipili lamang po kayo ng town o ng city kung saan ninyo kayang kumuha ng exam. So depende po sa region, minsan dalawa or tatlo ang kanilang testing center. Halimbawa po sa NCR, pwede kayong pumili na kayo ay mag-take ng exam sa Taguig, pwede sa Marikina at pwede naman sa Quezon City. So kung halimbawa man hirap kayong kumuha ng slot sa Quezon City, pwede kayong kumuha sa Marikina, pwede rin sa Taguig. Basta siguraduhin niyo po na sa November 24, kaya niyong pumunta dyan on time. Okay? Now, ano naman po ang gagawin natin matapos nating pumili ng testing center? Pipili naman kayo ngayon ng ating processing date. Ito pong processing date na to, ito yung araw na kayo ay pupunta sa regional office ng NAPOLCOM kung saan po kayo nandoon. So, kung halimbawa po kayo ay available ng October 24, yan po ang piliin ninyong petsa. Pero kung halimbawa po pinili nyo yan at yan ay full, pumili po kayo ng ibang dates. Ano po? Okay. So, ang susunod po natin gagawin dyan ay mag-upload naman tayo ng isang government-issued ID. So, front and back. So, kung yan po ay LTO license, i-upload nyo po yung front at yun din pong sa likod. I-click nyo po yung I agree to the terms and conditions below. I-check nyo po lahat ng mga information and then i-confirm nyo na siya. So for example lamang po ito, nilagay natin ang ating full name, ang date of birth, ang email address, ang phone number, at kung saan tayo magre-register, which is Calamba City. No? So dito po kasi yung regional office niya. At kung anong processing date po yung ating pinili. Okay? So kapag nakita niyo po na lahat ng information na inyong
tinype or pinili ay tama, i-click nyo lamang po yung confirm. At pag kinlik nyo na po yung confirm, ipapakita niya na po sa inyo yung notice of online registration. Nakalagay dyan, congratulations. Below are the details of your registration schedule. Nakalagay ang mga in-enter ninyo sa pag-fill out ng form. At saka sa ilalim po niyan, may paalala kung ano ang mga dapat ninyong gawin or dalahin sa regional office. Ano po? So ito po ang inyong ipapakita sa regional office on the date of your appointment. So pag ang nakalagay sa inyong form, ang processing date nyo ay October 10, 2024, ibig sabihin po niyan, sa October 10, 2024, dadalahin nyo to. So pwede nyo tong i-screenshot, pwede rin naman na i-print ninyo. Paano naman kung hindi nyo nakunan ng screenshot? Okay lang po yan. Ang pwede nyo gawin, kontakin nyo po yung NAPOLCOM Regional Office. Pwede nyo silang i-PM sa kanilang official Facebook page. Pwede nyo silang tawagan or i-email para makumpirma or i-verify. Unang-una sa lahat, kayo po ba ay nakapag-register? Pangalawa, anong araw po ang napili ninyong processing date? Okay? So yan po, mahalaga po na yan ay inyong sundin. So meron na kayong online registration form. Ano naman po yung mga testing center kung saan gaganapin ang exam? So pag sinabi nating testing center, ito po yung location para sa November 24 entrance exam. Okay? Sa NCR po, meron tayong tatlong possible sites, Taguig, Quezon City, and Marikina. Sa Cordillera Administrative Region, dalawa po ang location. Pwede kayo mag-take ng exam sa Baguio, pwede rin naman sa Apayao. Sa Region 1 po, pwede kayo sa San Fernando City, La Union, pwede sa Vigan City, Ilocos Sur. Sa Region 2, pwede sa Tuguegarao City, or pwede rin naman sa Bayumbong, Nueva Ecija. By the way, may nagtanong sa akin, Coach V, pwede ba na magka-file ako sa Region 2, no? Pero mag-e-exam ako sa Bayumbong. Yes po, dahil ang Bayumbong po ay nasa Region 2 din. So okay lang po yan. Basta hindi sila magkaiba ng region. Sa Region 3 po, meron tayong dalawang testing center sa San Fernando City at sa Cabanatuan City. Sa Region 4A naman po sa Calabarzon, pwede kayong mag-take ng exam sa Calamba City, Laguna. Pwede rin po sa Lucena City sa Quezon. Sa Region 4B po o sa Mimaropa, pwede kayo sa Calapan City, Oriental Mindoro, or sa Sablayan Occidental, Mindoro. May mga nagtatanong po, wala ba sa Palawan? Wala po. Unfortunately, wala rin po yan sa Romblon. Pagdating po sa Region 5, dalawang testing center natin. Pwede kayo sa Legazpi City at Albay. Pwede rin kayo sa Naga City, Camarines Sur. Sa Region 6 naman po, meron tayong two options. Iloilo City in Iloilo at Bacolod City sa Negros Occidental. Sa Region 7 po, pwede kayo sa Cebu City, Cebu. Pwede rin sa Tagbilaran City, sa Bohol. Sa Region 8 po, Tacloban City, Leyte or Calbayog City, Samar. Sa Region 9, pwede kayo sa Pagadian City sa Zamboanga del Sur or Zamboanga City sa Zamboanga del Sur. Sa Region 10 po, pwede tayo sa Cagayan de Oro City sa Misamis Oriental or sa Iligan City, Lanao del Norte. Sa Region 11 naman, pwede kayo sa Davao City sa Davao del Sur or Mati City sa Davao Oriental. Sa Socsargen po, pwede tayong pumili ng either Coronadal City, South Cotabato or General Santos City sa South Cotabato. Sa Caraga naman po, pwede tayo sa Butuan City, Agusan del Sur or Bayugan City. Sa Caraga po, tapos na tayo sa Caraga natin, ano? Sa BARM naman tayo ngayon. Pwede tayo sa Cotabato City sa Maguindanao. Ano kaya pwede naman tayo sa Tawi-Tawi City. Ngayon, pumunta tayo sa application day. So, nakapili na kayo, meron na kayong registration form or notice of registration. Pagpunta nyo naman sa inyong appointment date, ano yung mga dapat na inyong bitbit? Number 1, yung screenshot or print out ng inyong online registration notice. So, screenshot, pwede na. Paano, V, kung di ko na screenshot? Tumawag po kayo sa regional office at pag sinabi nilang, yes, confirmed, sa ganitong araw ka pupunta, i-present nyo na lamang po ang inyong valid ID sa guard at sabihin nyo po na wala kayong screenshot pero naitawag nyo na po yan. Or kung mag-PM kayo sa Facebook, kunan nyo ng screenshot na nagsasabi na kayo po ay merong record for that day. Okay? Kung wala naman ganon, abangan nyo rin po yung listahan ng mga successful registrants sa official Facebook page at ipakita nyo po yung pangalan na kayo ay nandun sa listahan.
After that, meron po kayong dapat bitbitin na 2 piraso or 2 kopya ng passport size photos. Dapat po white ang background niyan. Kayo ay nakaputing t-shirt at mayroon kayong hawak na name tag. First name, middle name, and last name. Kailangan nyo rin pong magdala ng isang government-issued ID tulad ng LTO, BIR, yun pong ating national ID, PhilPost, and so on. Bawal po tayo magdala ng NBI clearance, police clearance, or barangay clearance. Hindi po yan tatanggapin bilang ID. Ano po? Kailangan din nating magbitbit ng isa lamang na school document. Kung meron kayong transcript of records, good to go na po yan. Pag wala naman yan, pwedeng diploma. Pag wala kayong TOR, wala kayong diploma, pwede namang certificate of graduation. Kung ang meron kayo ay original copy, ipa-photocopy nyo po yan. Yung original ay ipapakita nyo lang at ang isasubmit nyo po doon ay ang photocopy. Kung halimbawa wala naman tayong original copy, pwede po kayong mag-secure ng Certified True Copy or CTC ng kahit alin sa mga dokumento na to. So tandaan, isa lang po sa mga ito ang sasabit nyo. Hindi po kailangan kumpletuhin yung 3. Magbibitbit din po kayo ng isang legal size envelope. Ibig sabihin ng legal size, mahaba po yan, ano? It's a window envelope. Ganito po itsura nito. At meron siyang nakalakip na 21 pesos worth of postal stamps. Saan po nabibili ang envelope? Pwede po yan sa mga bookstore. Ito naman po mga stamps natin sa postal office or sa post office. Kung sakaling wala tayong time, minsan po may mga regional office na mayroong mga nagbebenta nito bago kayo pumasok ng regional office. Okay? At magdadala din po kayo ng exam fee worth 400 pesos. At pagka po kayo ay tapos na sa inyong proseso, magkakaroon na po kayo ng notice of admission. So ito po ay sample lamang ano. So dyan po nakalagay yung inyong pangalan at saka nandyan po yung kung anong school kayo magte-take ng exam. So nasa notice of admission po yan. So make sure po na yan ay iingatan ninyo kasi po ito naman ang ipapakita ninyo sa testing center on November 24, 2024. So yan. Tapos na po tayo sa application process natin. So, November 24 po ang ating examination. Ano naman po ang dapat nating dalahin dyan? Number 1 po, yung notice of admission na na-secure ninyo nung kayo ay pumunta sa regional office. Isang government-issued ID for your identification. Isa or 2, 3 nasa inyo. Pencil number 2 po para sa pag-shade ng answer at magdala kayo ng black or blue ballpen para pirmahan ang inyong room assignment list. So again, hindi po tatanggapin ng NBI, PNP, or barangay clearance bilang proof of identification. Ano naman po yung mga bawal nating dalahin sa araw ng exam? Unang-una po sa lahat, bawal ang mga firearms or sandata, mga sumasabog o mga nakamamatay na mga gamit. Mga two-way radio, mobile phone or electronic gadget, calculator, smartwatches, review or reading materials, bawal po yan. Ganon din po yung mga hindi nyo naman kailangan sa loob tulad ng mga bag or backpack, mga envelopes and folders, mga bagay na hindi nyo kailangan sa loob ng exam tulad ng shades, laptop, etc. Okay? Ano naman ang dapat nating isuot sa araw ng exam? So, babae man o lalaki, dapat po nakaputing t-shirt. Pwedeng may kwelyo, walang kwelyo. Ang ating po mga pantalon, black or dark. So, bawal po yung mga acid wash. Huwag kayo magsusuot ng puti, ng pink, ng green, or ng blue. Alright? Kailangan po naka-closed shoes tayo and observe proper grooming. So, mga kalalakihan natin, magpagupit, mag-ahit. Yung mga kababaihan natin, magtali ng buhok. Bawal po ang mga pantalon na may punit. Ano naman ang mga dapat nating pag-aralan para po sa paparating na exam? Unang-una po sa lahat, ang general information. Nandyan po yung Philippine Constitution, yung PNP laws natin, particularly or specifically RA 6975 and RA 8551 as amended. Pati po ang criminal justice system, social awareness and value judgment, at saka po ang ating values.
Kung kayo po ay nagsistruggle, meron po tayong ongoing enrollment ngayon para sa ating NAPOLCOM Entrance Exam Online Review Course na siya rin pong tinake ng mga passers natin sa NAPOLCOM. Mataas po ang passing rate natin dito sa AMV Learning and Development Center. Noon pong December 2023 or 2022, 100% po ang passing rate natin. Ano po? Currently po, nasa 85% ang passing rate natin. So, Zoom sessions po tayo niyan gabi-gabi from 7 p.m. to 10 p.m. Yan po ay magsisimula ng November 4 hanggang November 22. So, kompleto po ang coverage niyan via Zoom. And meron din tayong mga modular activities sa Google Classroom, may recordings at merong motivational exercises. Okay? So after general information, meron din po tayong verbal reasoning. Yan po ay Filipino and English. Ang covered niyan, may vocabulary tayo, mga antonyms o mga magkasalungat ang dahilan, ang kahulugan at meron din tayong synonyms. Ano po? Sa comprehension, meron siyang dalawang parte. Reading comprehension at saka paragraph organization. Sa grammar po, meron tayong correct usage. So, nandyan yung mga sentence completion and stuff. Napakarami niyan. Sa quantitative reasoning naman, nandyan ang mathematics. So, basic concepts natin, kabawa, paano ka mag-add, subtract, multiply, divide ng whole numbers, ng decimals, mga fractions, mga integers, ano po. Tapos, problem solving din. So, meron tayong percentage, napakarami pong lumalabas sa fractions, number series, at yung mga problem solving natin, bar graph interpretation, and analysis. Kaya po, 3 weeks ang ating final coaching sa NAPOLCOM. Ano po? Meron din tong logical reasoning, verbal and non-verbal. Ano po yung mga bawal? Bawal na gawin. Ano po? Bawal po tayong magpadala ng proxy or anyone na magpapanggap na tayo para sila ang mag-take ng exam on our behalf. Bawal po ang kodigo, bawal ang pagbabago ng ating exam records kung may kakuntsaba man kayo. Bawal po ang collusion between the examinee and exam personnel. Bawal ang pagkapalit ng test booklet at iba pang mga paraan para mabago or maipasa ninyo ang inyong pagsusulit. Ano pong mangyari kapag nahuli or nalaman na tayo po ay nandaya? Kayo po ay magiging permanently banned from taking the NAPOLCOM exams. Ano po, at kayo po ay sasampahan ng kaso. Kung halimbawa man po kayo ay pumasa na, babawiin po yan sa inyo. No? Paano naman ang resulta natin? Ang mga resulta po natin ay pwedeng makita sa one-stop shop sa 7th floor, DILG NAPOLCOM Center, sa may NAPOLCOM Building, Quezon City. Pwede nyo rin po makita sa lahat ng regional offices all over the Philippines at sa ating official NAPOLCOM website. Yan po ang pinaka-convenient sa lahat. Yun naman pong certificates of eligibility natin. Yan pong lahat ay i-generate sa central office at ipapadala sa iba't ibang regional offices sa bansa. Ang mga regional offices naman po gagamitin yung mga sinubmit ninyo na mga white envelopes and stamps para yan naman po ay ipapadala sa inyong mga preferred or indicated na address para doon nyo makita ang inyong eligibility. O, diba? So, I would like to congratulate all of you for making the right choice in choosing to taking the NAPOLCOM entrance exam. At para mas magaan ang inyong pag-aaral, join our wall of NAPOLCOM passers dito po sa AMV Learning and Development Center. Our sessions through Zoom run from 7 p.m. to 10 p.m. Mondays to Fridays from November 4 to November 22 para po siksik, liglig at umaapaw ang baon ninyong mga kasagutan, mga strategies, techniques, hacks, and best practices para kayo naman ang susunod na hashtag passer sa November. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pag meron kayong mga tanong, type nyo lang po sa comment section or better yet, send us a message at AMV Learning and Development Center dito po sa Facebook. Marami pong salamat sa inyong lahat and congratulations in advance.